Si Leni Robredo, naging BBM na. Loyalista, Makabayan Black, at saka Pink Lawan. Tatlong grupo, mga Lodi, nagsama-sama sa EDSA. Para daw po sa impeachment, laban po kay VP Sara Duterte, ano po ang update? Ito po, mga Lodi, pakita ko po sa inyo ha. Nilangaw po ang kanilang impeachment rally na ginanap po dyan sa EDSA. Nagsanib-sanib na po ang mga ulupong. Nagsanib puwersa na nga kayo, nilangaw pa rin kayo. Yung grupo po ni Risa Hontiveros, Bam Aquino, Jokno, pahiya po sila sa Cebu. Bakit? Duterte! Duterte! Ano na, Risa Hontiveros? Masaya ba dumalo sa mga ganyang event tapos ibubuka ng mga nanonood at sasabihin, Duterte, Duterte? Kahit wala na po sa posisyon si Tatay Duterte, kahit siraan nyo pa si VP Sara Duterte, Duterte pa rin ang sigaw nila. Yo, what's up mga Lods? It's Pag-FF TV. Welcome back po sa ating channel. Gusto ko lang po kayo bigyan ng update about dun sa panghihikayat ni Trillanes na sumama daw po sa kanila na ituloy daw po ang impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Dadalo daw po ang Magdalo Party List ni Trillanes dito po sa petsa January 16, January 18, January 31. Pero ito mga Lodi ang update. Nagsanib puwersa ang kampo po ni Trillanes na Magdalo, kampo po ng Makabayan Black, kampo po ng mga loyalista, kampo po ng mga Pink Lawan. Grabe oh, paano ko nasabihan mga Lodi? Diba ito pong si Buyog mga idol, yung vlogger po ng kakamping, loyal po yan sa mga Dilawan. Ayun oh, kita-kita naman, nandyan po si Franz Castro, dumalo po. Impeach Sara. Wow, baka naman sobrang dami na nila niyan dahil nagsanib puwersa na sila. Ito po yung patunay dyan, oh. Si Leni Robredo, naging BBM na. Ay, hindi pala Leni Robredo to mga Lodi. Loyalista pala to, kamukha lang ni Madam Leni. Ito pa mga Lodi, oh. Si Barbers. Ay, hindi pala si Barbers to. Lenny Kiko po yung kanyang sombrero, kaya ibig sabihin Pink Lawan po yan. Ito po mga Lodi, klaro ko lang ha, loyalista po yan dahil naka-peace sign at naka Marcos for President na t-shirt. Meron din po ako yung t-shirt din eh. Gusto ko na nga po sunugin yan ganyan eh. Binigyan po ko ng aking supporters na maka-loyalista. Ewan ko lang po kung hanggang ngayon loyalista pa rin sila sa nangyayari sa ating bansa. Pero eto mga Lodi ang update ha. Dahil nagsanib puwersa na po sila, dapat marami po mga Lodi dahil 4 na pangkat po yung nagsanib puwersa. Pero gawin na lang natin 3 kasi itong Magdalo Group, Dilawan naman po talaga yan. Loyalista, Makabayan Black, at saka Pink Lawan. Tatlong grupo mga Lodi nagsama-sama sa EDSA. Para daw po sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte, ano po ang update? Ito po mga Lodi, pakita ko po sa inyo ha. Nilangaw po ang kanilang impeachment rally na ginanap po dyan sa EDSA. Alo, akala ko naman sobrang dami dahil nagsanib puwersa na sila. Yung pala nilangaw lang. Anong ebidensya mga Lodi? Ito po, papakita ko po sa inyo. Ito ha. Meron po kasing drone shot mga Lodi. Ito po yung itsura niya sa itaas na bahagi po. Akala po ninyo napakarami po nila dahil nga po nagsanib-sanib na po ang mga ulupong. Pero layuan pa natin, baka sabihin nyo, yan lang ang pinakita natin mga Lodi. Meron pa rin po tayong papakita mas malayo. Ito po mga Lodi oh. Mga sasakyan lang po ang nakaparada dyan. Wala naman pong katao-tao. Ano na? Kamusta na? Nagsanib puwersa na nga kayo? Nilangaw pa rin kayo? Kung makakantyaw kayo sa rally ng maisog, akala nyo talaga? Papakitaan nyo pa kami ng mga picture ninyo na kinuha nyo sa may tabi-tabi para kunyari konti. Pero yung drone shot ng maisog rally, napakarami. Etong drone shot po ng nagsanib puwersa, 3 na nga silang grupo, nilangaw pa rin. Ito na yung senyales na kahit magsama-sama pa kayo, ang Duterte pa rin ang mananaig sa susunod na eleksyon. Kitang-kita naman sa larawan na wala na talagang naniniwala yung pa-EDSA ninyo dyan. Tapos sasabihin nyo, konti na lang yung mga Duterte. O diba, sabi nyo marami kayo? Diba maraming loyalista? Diba maraming naniniwala sa mga pinagsasabi nitong Trillanes na to? Bakit wala ka dyan, Trillanes? Nahihiya ka ba? O eto pa, pakita pa natin mga Lodi yung ibang epal dyan po sa Senado at tumatakbong kandidato ngayon. Eto po sila Risa Hontiveros. Yung grupo po ni Risa Hontiveros, Bam Aquino, Jokno, pahiya po sila sa Cebu. Bakit?
Pinupo sila dyan sa Sinulog Festival, mga idol. Ano pong ebidensya? Ito po. Ang nag-post po nito, Philippine National News, boo, boo, boo. Sigaw ng mga tao sa loob ng Cebu City Sports Center noong dumating sina Senator Hontiveros, Bam Aquino at Jokno sa pagdalo nila sa Sinulog 2025. Kawawa naman po si Risa Hontiveros at ang grupo nito. Pakaway-kaway pa si Bam Aquino. Walang may gusto sa inyo, promise. Duterte pa rin ang sinisigaw. Anong ebidensya? Ito pa rin po, papakita ko sa inyo. Meron pong nag-post. Ito po si Canelio. Unsay singgit sa mga nananaw sa Sinulog. Bisan pa man si Senator Risa Hontiveros o si kanhi si Senator Bam Aquino ang miabot sa grandstand Abelia Sports Complex kay musaksi sa Sinulog apan paminawa kung unsay singgit sa mga nananaw sa Sinulog. Kahit na po dumalo dito si Senator Risa at saka si Jokno, si Bam Aquino, ano po ang sigaw ng mga umaten dito po sa Sinulog Festival sa Cebu Sports Complex, pakinggan nyong mabuti. Risa Hontiveros. Oh. Tinawag pangalan Risa. Ang sigaw? Anong sigaw? Duterte! 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 Kaya! Ano na, Risa Hontiveros? Masaya ba dumalo sa mga ganyang event tapos ibubuka ng mga nanonood at sasabihin, Duterte, Duterte? Ano na, Risa? Kamusta naman? Hindi nyo pa rin ba nararamdaman ang sinisigaw na ang Duterte pa rin ang mahal nila kahit wala na po sa posisyon si Tatay Duterte, kahit siraan nyo pa si VP Sara Duterte, Duterte pa rin ang sigaw nila. O, dapat matauhan na kayo ha. Lalo na yung mga nagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Kahit anong gawin ninyong paninira sa mga Duterte, kay VP Sara Duterte, kahit sino pa mang mga kaalyado ng mga Duterte, alam ng taong bayan kung anong ginawang kabutihan ni Tatay Duterte dito sa ating bansa at hindi nyo yan mabubura. Kahit ano pang gawin ninyo. Kahit ilipat nyo man ang traffic dyan sa Luzon, dito sa amin sa Davao City, wala pa ring maniniwala sa inyo dahil nagpo-post kayo ng mga gantong klaseng imahe na sabi pa dito, PA cities with worst traffic according to TomTom's 2024 Traffic Index. Ikawalo daw po ang Davao City, 136 hours daw po, time loss per year at rush hour. Tapos ang picture sa EDSA, may MRT, LRT ba kami dito sa Davao City? Ang kakapal na mga mukha ninyo. O ito mga lodi ha, sinasabi pa dito, Davao City ranked as the most congested metropolitan area in the Philippines with the slowest travel times according to the 2024 Traffic Index. Talaga lang? Nakapunta ba kayo ng Davao City? At alam nyo ba talaga ang traffic dito sa aming lugar? Kaya ba pinalalabas ni Nograles na hirap yung mga estudyante dito sumakay? Oo, totoo, hirap ang mga estudyante dito sumakay kapag rush hour. Pero yung sinasabi nyo yung traffic na mas malala pa kaysa sa Manila, dyan po sa Cebu, etc. dito sa amin sa Davao City, napakalaking kasinungalingan naman po niyan. Tumira muna kayo ng Davao City bago nyo sabihin napaka-traffic dito sa amin. Makapanira lang kasi mga Duterte, gagawin nyo pang matraffic dito sa amin sa Davao City. Normal na may traffic sa ating bansa, pero hindi naman kagaya nung traffic sa inyo. Kahit anong black propaganda pa ang gawin ninyo sa mga Duterte, wala pa rin maniniwala sa inyo dahil ang totoong sinisigaw ng taong bayan, ibalik ang Duterte sa ating bansa para maging maayos muli ito. Tanggalin ang mataas na bilang ng kriminalidad, droga, korupsyon, lahat po na mga ganyan ay mawawala pag ang Duterte ang namuno sa ating bansa. Lalo na po't makaupo si VP Sara Duterte sa 2028. Mas maganda pa, mas maaga. Hanggang dito na lang po muna. Mag-rally na kayo dyan, mga Pinklawan, mga loyalista, at mga grupo ni Joma na mga salot ng ating lugar. Tuloy nyo lang yan hanggat mapuno na ang mga tao sa inyong pag-iingay laban sa mga Duterte. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin ang #1.